clap your hands for Jesus. Yes, I refuse to agree with life. Come on, take your mind, decisions, speak to your mind, conditions, take the authority. You obey the word of the Lord. If I'm bound to bring about the change, pull up your power, I step out, declare aloud, you shout, I prophesy. You shout, oh, 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 I prophesy. Oh, 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 I prophesy. Hallelujah, everyone together say, on your break, I'm stepping down to become everything you told me. 'Cause I believe in your word and it's here. Come on, church, shout! Don't take your mind, decisions, make your mind, decisions, take the authority. You obey the word of the Lord. Declare it in my mouth to bring about the change. Pull up your power, I step out, declare aloud, I prophesy. One shout to praise. Oh, 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 I prophesy. Oh, 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 I prophesy. Lift up your hands to Jesus. Give praise to Him. Together with the prayer. More, say, 'cause I'll praise you like I've never known defeat. I'll praise you every second you will take. I'll praise you, your power is of me. What I'll praise you now forever victory. I'll praise you, 'cause the Spirit lives in me. I'll praise you, your power is of me. Yeah, I'll praise you, Lord, like I've never known defeat. I'll praise you every second you redeem. I'll praise you, your power is of me. The word of the Lord. Oh, I'll praise you now forever victory. I'll praise you, I'll praise you, your power is of me. Lord, declare it, the word of the Lord. Lift up those voices. About the change. Come on, we will step out. Declare aloud your praise. Shout, I prophesy. One shout. Oh, 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 I prophesy. Oh, 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 I prophesy. Lift up your head. Oh, I prophesy.
makapiling ng ating Panginoon dito sa kanyang panambahan. Panginoon, maraming salamat. Nandito muli kami sama-samang napupulit sa sasamba sa iyo, Panginoon. And as we continue this, sabi sa Psalms 94:18-19, when I said, my foot is sleeping, your unfailing love, Lord, has supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Yes, what kind of love is this, Panginoon? Anong pag-ibig na binigay niyo sa amin, Panginoon? Na gayon na lang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil minahal niyo kaming lubos na walang pag-aaral, Panginoon. Tinuring niyo kami, Panginoon, bilang isang anak, Panginoon. And as we sing this song, sing this with all your heart.
Yes.
you, Lord. Kasi mahal niyo kami, Panginoon. Alam ko nakita niyo ako ng mga anak na napupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Alam kong pagod po ang bawat isa, pero mas pinili niyo pumunta sa tahanan ng ating Panginoon. Dahil alam natin na sa kanilang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. As we begin this service, Panginoon, kayo mamuna sa service mo. At ang iyong gagamitin na alam, itinataas po namin sa inyo, Panginoon. Anoint her, Panginoon, with double portion. Na bawat salita ng iyong ibibigkas, Lord, ito'y tumina sa aming puso at isip at hindi lumabas sa aming ngayon. Ito'y maaming i-apply sa aming buhay, Panginoon, sa iyo lang po itinataas sa gawain na ito. Kayo mamuna, ito po ang aming samot panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. The blessed Sunday morning to everyone. Minsan pa, let us give the Lord the best clap offering. Amen. And we would like to welcome everybody. Amen. Especially our invited guests for those first time. Sino po yung first time lang dito sa COG Angono? Pwede pong itaas ang kamay. Welcome sa inyo mga kapatid and everybody. And also with our online sa ating YouTube channel, COG Angono, we would like to thank everyone for joining us today. Okay, so ngayon po, this is the part 4 of our series. So for this month of October, our series is about opposite attacks. Amen. So siguro naninibago kayo, why am I here now? Supposed to be it's Brother Benedict. Okay, but next week, Brother Benedict will share to you a special message. Amen. But this is the part 4 of our opposite attack series. And this topic that I will share to you is, it's not yours. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's not yours. Okay. So ano nga ba yung it's not yours na yan? Okay. Alam ko na lahat kayo are curious na. Alam ko lahat kayo ay ready. Everybody, ready na ba tayo? At ready na rin si Lord na ibuo sa kanyang pagpapala sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen. So ngayon po, sa mundo ngayon, usong-uso, especially kung kayo ay laging nakahook sa social media, marami po ngayon ang nagcha-challenge. Amen po ba? Amen. I don't know kung kayo tinatanggap nyo lahat ng challenge. Kasi ito yun pag tinanggap nyo yan, challenge accepted. Dito sa Pilipinas, meron po akong isang challenge na nagustuhan ko. Ewan ko kung familiar kayo sa challenge na ito. Ipon Challenge. Yan. Yung iba, bumili ng alkansya, gumawa ng alkansya, di ba? Sino ang nag-accept ng challenge na to? Ipon Challenge. Sabi ko na nga ba, wala Amen. Pero sa ibang bansa at marami silang ginawang challenge. Amen. At alam ko that even mga Pilipinos, mga tinanggap to worldwide, nag-trending. For example, mannequin challenge. Are you familiar with this challenge? Sino nag-accept ng challenge na yan? Di ba? Yung may ginagawa ka, biglang titigil. Yan. Yan ang mannequin challenge. Nag-trending din yan. I think that was 2016 when this challenge naging trending siya. Another challenge was black and white challenge. Are you familiar with the challenge? Sino po naging familiar? Yung picture mo magagawin mong black and white. Now, I search about this challenge, kung ano ba ang patungkol dito, yung story behind the black and white challenge. Well, actually, ang original na isip ng tao nag-umpisa nito is to spread positivity. Kasi nga, cancer awareness ang original na tema nito, black and white, na sinusupport nila, yung mga may cancer, mga cancer victims. Now, meron pong ibang istorya na lumabas. Just, yun po nangyari na to support the women na pinapatay po, grabe yung killing ng mga kababaihan sa Turkey.
Okay? Kaya nga sa challenge ito ng Black and White Challenge, meron silang #Women Empowering Women. Okay? So yun yung hashtag doon. Pero meron pang isang lumabas na istorya, okay? Sa Black and White Challenge. Bakit #Women Empowering Women? Kasi may nangyari po sa US, okay? Isang New York Democratic Representative sa pangalan na Alexandria Ocasio-Cortez, okay? Ngayon, parang pinagsalitaan siya, dinigrade ang kanyang pagkababae. This is the story that I've read, okay? So, ang nagsalita sa kanya was Florida Republican Representative, si Ted Yoho. Okay, it was in the YouTube. Okay, kung gusto niyo pong i-search yan. Ngayon, pinagsalitaan siya and then feeling niya na na-degrade. Nagkaroon ng speech si AOC, si Alexandria, and then marami ang nakipagsimpatsak sa kanya ng mga kababaihan. Okay? Though, humingi naman, nag-apologize naman si Representative Yoho, but still, sa iba parang sabi nila hindi daw tao sa puso. So, ang ginawa ng mga to empower women, to support women, so, in-spread nila yan. Naging trending yan, Black and White Challenge, to support the women. Okay? So, women empowering ang labas niyan. Ngayon, another challenge na nag-trending ay ang Ice Bucket Challenge. Sino nag-accept ng challenge na yan? Wow, may isa lang. Ano nangyari? Ano ka? Sobrang ginaw niyan. Sobrang lamig niya, di ba? Trinay ko Hindi naman nalusaw ang tabako Lalong dumami. Okay. So, yung Ice Bucket Challenge, di ba? Okay, isang timba ng tubig na may puro yelo, ibubuhos mo. Nag-trending din yan. Well, celebrities accepted those challenge. Oprah Winfrey, di ba? And then even ex-President George Bush accepted the challenge. Pero merong isa na hindi nag-accept ng challenge na yan, okay? At nabash siya ng mga netizen. Kilala niyo kung sino siya? Okay. It was ex-President Barack Obama. Hindi niya tinanggap yung challenge niya. Okay, the story behind the Ice Bucket Challenge is to support the ALS Foundation. You know what is ALS Foundation? Teka lang, may kodiko ako Yung ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis. Parang sakit siya dito sa spinal cord ba yun? Okay, yung may foundation sila, pag tinaccept mo yan, para makapag-donate ka sa kanila. Okay? So, iyon yun. Ngayon, si ex-President Barack Obama, hindi niya tinanggap yung yung challenge na yon. Ito kasi ang dahilan niya. Okay, sa isang interview, tinagalog ko na lang po yung sinabi niya. Ang sabi niya, kung ikaw ay isang presidente, hindi ka gagawa ng anumang bagay o maglalagay sa iyo sa posisyon na hindi maganda sa paningin ng maraming tao. Hindi ito trabaho ng isang leader. Okay. He has all the rights. That is his own opinion. Meron naman. So even us, meron naman tayo na mga battles na pwede nating i-accept para sa atin. Amen. Sino po dito ang aminado that every day in our life, we have challenges to face in our life? Amen po ba? Sa bawat araw ng ating buhay, may mga challenges na dumarating sa atin. Kaya lang, isang leksyon ang natutunan ko dito. Totoo naman, yes, maraming challenge, but you need to choose the challenge that you will accept. Mga asawang lalaki, ang challenge sa inyo araw-araw, yung topak at toyo ng asawa nyo. Tama po ba? Kung papatulan nyo lahat ng topak at toyo ng asawa nyo, mamamatay kayo na maaga at matutuwa siya. Sinasabi ko sa inyo. Pero pag ikaw, may isip ka, matalino kang tao, pipiliin mo kung anong topak ng asawa mo ang papatulan mo. Kasi may mga topak at may mga toyo yung asawa natin na minsan hindi ka patol-patol. Mauubos lang ang oras mo, mauubos ang lakas mo, mauubos ang panahon mo. O, nasa likod ata maraming topak. Tama. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? There are challenges in our lives. Kaya nga tayo mga kapatid, hindi lahat ng laban, lalabanan natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, piliin mo ang papatulan mo. Sabihin mo.
Tapos sabay sabi ganon, wag ako. Wag ako. Di ba? Di ba? Pinipili natin yan. Kasi kung meron naman po kasi talagang mga challenge o laban ng ating buhay na hindi naman kapatol-patol. Minsan, pinapalampas na lang yan. Kasi minsan mag-uubos lang yan. O, kaya nga kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi lahat na nagpo-post papatulan mo. Hindi ba? Pag may nagsasabi, ang isang ganto, papatulan mo naman. Papatulan mo. Haba lang yun. Maubos lang oras mo. Di ba? Yung sinaing mo, masusunog. Yung niluluto mo. Ang nilalaban mo. Di ba? Masisira na yung tela sa kalaba kasi nakafocus ka na doon. And even sa mga youth, please, huwag niyo agad a-accept ang mga challenge na ganyan. Dahil hindi niyo alam what is the story behind. So ngayon, ano ang trending ngayon? Pinapatulan sa mga TikTok. Di ba? Hindi ka patol-patol at minsan, alam mo na minsan ginagamit sa church bilang promotion. Di ba? Yung sayaw na, alam mo yun, diba? Pinapatulan yung gano'n. Ako nga, hindi ko pinapatulan yun eh. Pero alam. Diba? So, pinipili po natin yung mga laban na ating tatanggapin, i-accept sa buhay natin. Halimbawa po nito, yung baguhin mo ang isang tao, hindi mo kayang baguhin ang anak mo, ang asawa mo, ang kapitbahay mo, ang kaibigan mo, lalo yung katabi mo. Tingnan mo. Hindi mo kayang baguhin yan. Kasi trabaho yan ni Lord. Kung pipilitin mo sa sarili mo na baguhin sila, maniwala ka, mauubusan ka, madidrain ka. Kasi ang ano lang po ang pwede natin baguhin. Ang sabi doon ni Haring David sa Psalm 51, our heart, create in me a clean heart. Si Lord ang nagbabago ng puso natin. Pero pagdating sa isip, ang sabi sa Romans 12:1, renew your mind. Sa atin yun, yung pagbabago ng ating isip. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? So sa atin yun, may mga laban na hindi natin pwedeng, hindi kayang lahat patulan. Okay, at kailangan mamili tayo. Kung ito'y mauubos ang ating lakas, panahon, resources, alam niyo po, better yet, trust in God. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Okay, meron po nangyari ganyang istorya sa account sa Bible. I'm sorry naman, ang labo ng pagkakasulat. Okay, sa 2 Chronicles 20:15, this account happened to King Jehoshaphat. Do you know King Jehoshaphat? King Jehoshaphat was the fourth king of Judah. Siya po ay anak ni Asa, and he started his reign as a king when he was 35 years old. You can read that in 1 King 15 verse 24. At sa loob ng 25 taon, siya ay naging hari ng Huda. Kaya lang, this account, 2 Chronicles 20:15, ay meron pong nangyaring kakaiba sa kanyang pamumuno. And mind you, King Jehoshaphat, siya ang hari na malapit sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos. Bakit siya kinalulugdan ng Diyos? Siya yung nagpabaksak sa tore ni Asherah. You know Asherah, isang Diyos-Diyosan. Nagtayo yung mga ibang mga lahi. Sinasamba nila yon, just like Baal, si Baal, tas si Asherah. Binaksak yun, pinatumba ni King Jehoshaphat. At dahil doon, sobrang nalugod ang Panginoon. And in all His ways, He always acknowledges the Lord in His life. Okay. So meron isang pangyayari sa 2 Chronicles 20:15. Meron sinabing Panginoon na kung saan sila po'y nilusob na hindi lamang isa, kundi 3 grupo. At Ammonita, Moabita, and then Meunites. Ngayon, dumating iyon, pero itong sinabi sa kanya ng Panginoon sa 2 Chronicles 20:15. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of the vast army. Kung nakikita mo, Jehoshaphat, na sobrang dami nila at hindi mo kaya, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang manghina. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, for the battle is not yours, but God's. Kaya kapatid, alam ko, pagpunta mo dito,
may malaking challenge ka ngayon sa buhay mo. Pero kung paano sinabihan ng Panginoon si Jehoshaphat, ganun din ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mahina, dahil ang laban na yan ay di sa iyo, kundi sa ating Panginoon. Jehoshaphat knew, alam niya kung anong battle na kaya niya labanan at na kaya niyang hindi. Kaya nga, anong ginawa niya? So verse 17, you will not have to fight this battle. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, wala kang gagawin. Hindi mo sila lulusubin, hindi mo sila lalabanan. Take up your position. Stand firm. Tumayo ka lang ng matatag at makikita mo kung paano kayo ililigtas ng ating Panginoon. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Sino po dito ang gusto lagi samahan ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Ngayon, din na natin, sabi ko sa inyo, lahat ng battles natin, lahat ng laban natin sa buhay, hindi yan natin kaya. Kaya nga, when the battle is too big for you, na alam mo, hindi mo kaya na iyong talino, hindi kaya ng resources mo, wala ka nang magagawa, tandaan natin to. When the battle is too big for you, it means it doesn't belong to you. It's not, sabi mo sa katabi mo, it's not yours. Yan. Hindi sa'yo yan, huwag mo angkinin. Kaya ka nabibigitan masyado eh. Di ba? Tingnan mo katabi mo, mukha na bang bigat na bigat o talaga siya mabigat? Okay, siya na pala yung mabigat. Okay, hindi na nabibigatan, siya pala ang bumabigat. Okay, so maraming tao, kinakaya kahit hindi kaya. Tama po ba? Tama, inaintindihan niyo po ba sinasabi ko? Masyado natin kinakaya, ina-accept natin lahat. Minsan ito ang problema ko, sabi ng asawa ko sa akin, sabi ni Pastor Manny sa akin. Minsan, bakit kaya yung kapitbahay? O ikaw, yan na naman. Tapos may stress ka. Pati problema ng kapitbahay, kinukuha mo. Ganon tayo di ba? Pakialamera tayo, pero ayaw tayong pakialaman. O, parang ako lang yun Okay. Di ba? Masyado tayong pakialamera, pero tayo, ayaw tayong pakialaman. Okay, pero si Lord gusto lagi tayong pakialaman, but with our permission. Amen. At matuto tayo sa mensaheng ito. Handa na bang makinig ang lahat? Amen? Let us read this account. Okay, 2 Chronicles 20 verse 1. After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Verse 2. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar, that is in En-gedi. Parang ganito lang yan. Ikukwento ko sa Tagalog. Mahal na hari, nandiyan na po ang malaking hukbo ng Amonita, Moabita, Meunita. Marami po sila. Mahal na hari, malapit na sila. Yan. Kung ikaw si Haring Jehoshaphat, tayo mga tao, ang ating default mode, pag darating na yung mga labanan, minsan nga hindi matinding laban Minsan Judith nga lang, natataranta na tayo Alam niyo yung Judith? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng renta. Nandiyan na yung maniningil. Mama, nakinakumari mo na. Mama, nakinaaling Maria na. 2 bahay na lang, sa atin na. Hindi ba? Pero si Jehoshaphat, tingnan natin So tayo, bilang ordinaryong tao, pag nakarinig tayo ng gano'n na malapit na yung labanan, ang default mode natin, magpanik, tama? Mataranta, okay? O kaya magalit. I don't know what is the mode that you have. Di ba? Default mode natin yan Panic mode, taranta mode, galit mode, galit-galitan. Ay, sabi mo dyan, ba't mo pupatulan, Di ba? Magagalit-galitan ka na lang. At sabi niya, malapit na. Pero tinan natin, ano naging reaksyon ni Haring Jehoshaphat nung marinig niya yung balitang iyon? Verse 3, alarmed. Okay, natakot ba siya? Pag ang isang tao ay naalarma, anong ibig sabihin no? Natatakot ba siya? Wala akong kausap. Okay. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah.
Nung marinig niya ng palapit na yung malaking hukbo at sila'y lulusubin, yes, na-alarma siya, medyo may konting takot siguro na naramdaman, pero resolve sa kanya. When you say resolve, ano pong ibig sabihin ng salitang resolved? When you say resolve, it is firmly determined to do something. Na kahit may labanan, buo sa puso niya kung ano ang kanyang gagawin. At determinado niyang gagawin ito. Hindi siya nataranta. Yes, medyo na-alarma siya. Pero ano ang ginawa ni Judah? Ay ni Jehoshaphat, nag-inquire siya sa Panginoon at nagpatawag siya ng fasting sa lahat ng taga-Judah. Iyon yung resolve niya sa puso niya. Okay, mga kapatid, napaka-importante po ito. Alam po natin, pag ikaw ay isang born-again Christian, when you say born-again Christian, we are not talking about religion. Amen. But we are talking about relationship, an intimate relationship with the Lord. So when you say relationship with the Lord, every day of your life, lumalakad ka, nakasama mo ang Panginoon. At ang maganda sa Panginoon na ating tinanggap sa ating buhay, ang Panginoon na ating sinasamba sa ating buhay, siya ang Diyos na hindi mangiiwan. Hindi ka lang niya sasamahan dahil maganda ang sitwasyon mo, sasamahan ka niya kahit magulo ang sitwasyon mo. Kaya nga, pag ikaw ay Kristiyano at alam mong may parating na problema o labanan, yes, you will be shocked. Pati nga ang mukha ng shock, ready, go. Okay. Parang ako lang eh. Okay. You may be shocked, but you are not shaken. Alam mo yun? Magulo ang labas, pero ang loob mo buong-buo. Diba? Magulo, pero payapa ang loob mo. Amen? Sabi mo na may problema, yes, sa labas, maraming kang na-encounter na problema, pero kalmado ka sa puso mo. Bakit? Dahil alam mo, meron kang kasamang Diyos na may control sa lahat ng bagay. That is our God. Amen. Ngayon, tingnan natin sa verse 8 to 9. Medyo mabilis lang po ang preaching na ito. Ano po? Pero nais ko pong maintindihan ng bawat isa. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 4, 8 to 9, katulad ni Apostol Pablo, ano nangyari sa kanya sa paghahayag ng kanyang salita, sa kanyang paglakad bilang Kristiyano? Sabi dun sa 2 Corinthians 4, verse 8, we are hard pressed on every side. Tayo ay ginugulo, nahihirapan, but not crushed. Perplexed, yes, natatakot, but not in despair. Pero may pag-asa. Pinapahirapan, pero hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Diba? Nadudurog tayo, pero tayo ay pinipilit na wasakin o durugin, pero hindi tayo nawawasak. Bakit? Dahil hawak tayo ng ating Panginoon. So ganyan ang minsan ang mga labanan sa ating mga buhay na akala mo mawawasak na ang buhay mo, akala mo tatanggalan ka ng pag-asa sa puso mo, pero pag alam mo sa puso mo, resolve sa puso mo kung sino ang Diyos na nakilala mo, hindi ka matitinag. Kaya lang minsan, ito mga kapatid, ang problema natin eh. Sometimes we need to win the battle within us before God can win the battle for us. Kaya nga yung word na resolved, it means determined siya kung ano yung nire-resolve niya sa puso niya. At ito yung paninindigan niya na gagawin niya. Mga kapatid, ito minsan ang problema. Kaya minsan hindi tayo makapanalo ng laban natin dahil hindi buo sa puso natin, hindi talaga natin na-resolve kung anong meron sa atin. We cannot win the battle outside because there's still battle inside. Pag ikaw lumabas ng bahay at hindi na-resolba ang gulo nyo sa loob ng bahay, makita mo, lalong gugulo ang buhay mo. Kasi pag sa isang tao na hindi resolve sa kanya na magkaroon siya ng kapayapaan, hindi resolve sa kanya na kung sino ang Diyos na kasama niya, pag lumabas ka, pag marami kang nakita na hindi maganda, marami kang narinig na hindi maganda, lalo kang maaapektuhan. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Na minsan kaya kailangan resolve na sa puso mo na bago ka lumabas ng bahay, resolve ka na, payapa ka na, kasi naidulog mo na kay Lord lahat eh. Lord, I know, ikaw ang gagawa sa buhay ko. Alam ko, Lord, na hindi mo ako pababayaan. Dapat bago ka lumabas, resolve na yun sa'yo. At
Kaya nga napaka-importante that every Sunday you come to the church. Why? Dahil ito yung nagpapatunay na meron kang na-resolve sa sarili mo. Lumabas ka, pumunta ka kay Lord, pumunta ka sa church. Dahil na-resolve mo, nalabanan mo yung antok mo, yung pagod mo, yung mga bills na babayaran mo. And you resolve ka. Di ba? Determinado ka. Pupunta ako sa church kahit may problema ako dahil alam ko, doon sa church katatagpuin ako ng aking Panginoon. Kaya nga, pag-resolve ka na, pagbuo na sa puso mo lahat ng yon, may makita ka, may marinig ka, hindi ka na maapektuhan. Kaya minsan lang tayo masyado naapektuhan ng labanan sa labas, kaya hindi na-resolba sa puso natin, sa loob natin. We're still battling. Minsan, ang labanan natin sa ating sarili. Minsan, hindi tao ang problema, hindi sitwasyon, ang may problema, tayo sa sarili natin. Hindi buo sa puso natin kung sino talaga ang Diyos na nakilala natin. Amen po ba? At kaya na tayo madaling matangay, madaling maagos, madaling maapektuhan. Pero pag ikaw, resolve, just like Jehoshaphat, resolve siya, determinado siya. May malaking hukbo, lulusubin kami, malapit na, pupunta ako kay Lord, hindi ko sila harapin. Kay Lord ako pupunta. Bakit? Alam ko, mas makapangyarihan ang aking Diyos kaysa sa mga hukbo na yan. Amen. Hallelujah. Verse 4. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Okay, inaniyahan niya lahat ng tao, bata o matanda, lahat. Okay, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. And then in verse 5, then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in front of the new courtyard. Mag-i-inquire siya kay Lord, saan siya pupunta? Sa templo. Kaya nga pag ikaw ay tunay na Kristiyano at may problema ka, aatin ka pa rin sa church. Hindi solusyon na magtatago ka. Hindi solusyon na, ayoko na, wala naman nangyayari sa buhay ko. Diba? Mga kapatid, mareresolba natin, masusolba natin ang ating problema sa sarili nga natin. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng problema kaya natin. May mga problema, si Lord lang ang kayang mag-ayos nun. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi na, sige, pumunta tayo sa templo ng Diyos. Okay, and then nung sila'y nasa templo, ganito ang sinabi nila, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? Ang sabi ni Jehoshaphat, sila'y nanalangin sa Panginoon, O Diyos, hindi ba ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno? Hindi ba ikaw ang Diyos ng sangkat ng sanlibutan? Di ba? Ng kalangitan at ng sanlibutan. Hindi ba ikaw ang Diyos ng lahat? You are rule over all the kingdoms of the nation. Hindi ba ikaw ang nagahari sa lahat ng bansa? Power and might are in your hand and no one can withstand you. Ang kapangyarihan at ang lakas ay nasa iyong kamay at walang sino man ang makapananaig sa iyo. And then sa verse 7, Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Hindi ba, Panginoon, itong lupang ito na nais nilang sakupin ay ang lupa na ibinigay mo sa aming mga ninuno, sa kaibigan mo na si Abraham? Why Jehoshaphat need to mention this? Bakit kailangan i-remind niya kay Lord kung sino siya? Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na naghahari, ikaw ang Diyos na may lakas. Bakit kailangan i-remind? Nakakalimot ba si Lord? Hindi. Kasi sa oras na bigkasin mo ito, ang una makakaalala, walang iba kundi si Jehoshaphat. Just the same with us, mga kapatid. I don't know what challenge that you have. Kung ano man ang battles, kung ano man ang pagsubok na kinakaharap mo, and that every time that you will face the Lord, ikaw ay laharap sa Panginoon, hindi ba i-remind mo, di ba Lord, ikaw ang Diyos na tinanggap ko sa aking buhay. Marami na ako naranasan, Panginoon, pero Lord, kailanman, hindi ko naranasan, ako'y iniwanan mo. What a prayer.
Hindi po tayo, kasi minsan itong problema sa atin mga Kristiyano, that every time na tayo lalapit sa Panginoon, ang una nating sabihin sa Panginoon, yung ating pangailangan, Panginoon, 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 Panginoon. O di ba? I-remind mo si Lord, Panginoon. So ano sasabihin sa atin ni Lord? Ito naman anak ko, naalala lang ako pag may kailangan ako. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Naintindihan niyo po ba yung nararamdaman ng ating Panginoon? That every time that we face and seek the Lord, maganda na ipaalala natin na, Lord, ikaw yun eh. Yung tinanggap ko sa buhay ko, Panginoon, ang dami kong pinagdaanan. Di ba, Lord, yung muntik na kami talaga mapatulan, tapos gumawa ka ng himala, Panginoon. May biglang nag-chat sa akin, kapatid, magpapadala ako sa iyo. Lord, ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Lord, di ba na may sakit ako tapos nanalangin lang ako sa iyo? Di ba, Lord, na talagang naubusan na ako ng lakas, na nag-pray lang ako sa iyo, umawit ako ng pagpupuri. Lord, dumating ang kagaling at kalakasan. Lord, ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Mga kapatid, sa time na ikaw ay manghihina, manlulupaypay, remind yourself of what the Lord has done in your life. Every time na kami mananalangin, especially with our devotion every morning, iikot ko lang yung mata ko. Hindi ganon dito sa paligid namin. Baka sabihin niyo, iikot lang. Hindi ganon. Iniikot ko, kasi sabi ko, Lord, sa hinagap ng isip ko, Lord, hindi ko kalain na magkakaroon pa kami ng ganito. Lord, kapatid, minsan kaya tayo nanghihina, ang lagi natin tinitignan yung wala sa atin. But try to look yourself. Siguro lalo na sa iba sa atin dito, lalo na yung mga lumaki sa hirap. Diba? Nung minsan, kaya nung may bagyo, sobra ako nagpasalamat at talagang lumuhod ako sa Panginoon, namiyak ako sa Lord kasi there's one time in our life na bagyong-bagyo. We have no food to eat. Wala kaming pagkain noon. Tapos, pagtingin ko sa aming bigas, may kakarampot na bigas, sinaing ko. Sabi ko, Lord, meron ako isang sardinas dito. Sabi ko, Lord, magsarap, malamig, may sabaw. Paglabas ko ng kusina namin, nakita ko, yung kapitbahay namin nagtanim ng alugbate, sa amin tumubo. Di ba? Pinitas ko ng isa-isa. Hindi siguro pag nanakaw yun, lumakpas eh. And then I said, Lord, you are so good. Kaya nga nung maalala ko na may bagyo, sabi ko, Lord, dumaan kami sa ganyan. At nararamdaman ko, Lord, ang hirap ng mga tao na nagdanas during that bagyo. And I know kayo din, mga kapatid. Hindi, yung iba siguro sa atin, hindi naman talaga pinangalak dito with a silver spoon in her mouth. You know what I'm saying? That's an idiomatic expression. Well, yung iba sa atin dito, hindi pinanganak ng mayayaman o milyonaryo o bilyonaryo. Pero look at you now. Nasaan ka na ngayon? Ano na nararanasan mo sa buhay mo? Di ba sapat yun na dahilan para tayo magpasalamat sa Panginoon, magpuri at sumamba sa Diyos, at patuloy na tumayo para sa ating Panginoon? Let us be reminded of how good our God is in our lives. Kung nangihina ka, kasi pag naalala mo lahat yun, alam ko, Lord, kasi sabi naman ng Bible, ang Diyos, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ginawa niya noon, kaya niya pa rin gawin ngayon. That's why He mentioned, remember your friend, Abraham. Bakit binanggit ito na kaibigan mong si Abraham? Kasi ang gusto lang iparating ni Jehoshaphat, hindi ba, Lord, kaibigan mo si Abraham? Ninuno namin yun. Ang gusto sabihin ni Jehoshaphat, yung ginawa mo sa aming ninuno na si Abraham, kung siya iniligtas mo, alam ko, Lord, ililigtas mo rin kami. Kasi galing kami sa iyong kaibigan na si Abraham. Lord, kung paano mo siya tinulungan, magtagumpay. Lord, alam ko, pagtatagumpayin mo rin kami. At Lord, kung siya'y pinagpala mo, pagpapalain mo rin kami. Sa mga anak, salamat kayo. Kung ang mga magulang ninyo ay isang Kristiyano na matatag ang pananampalataya. At tingnan ninyo kung paano nabubuhay mga magulang ninyo, kung paano sila nananampalataya sa Panginoon.
Tingnan ninyo mabuti, pagmasdan ninyo kung paano gumagawa ang Panginoon sa lubos na nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos. At ang dalangin namin mga magulang, na dadalhin nyo yan pag kayo nagkapamilya, na makita ninyo, mga magulang ninyo, si mama, si papa, may problema yan. Nagpe-pray kay Lord yan. Tingnan nyo yun. Maging pattern nyo yan. Kasi yan ang gusto namin maipamana sa inyo. Our legacy will be our faith. Kasi kung may pananampalataya ka, maraming pwedeng magandang mangyari sa iyong buhay. Okay, ngayon, tandaan natin, to win the battle in our lives, focus on God and what He has done in your life. Huwag kang mag-focus sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo, malulugmok ka. Kasi si Satan, hindi yan kaya ng human power. Spiritual yan eh. Ang makagagawa lang yan, yung Espiritu ng Diyos ang makakatalo dyan. Kaya nga sa 1 John 4:4, greater is He who is in me that he that is in the world. Para ano siya say, greater is He who is in me that he that is in the world. 1 John 4:4. Kaya nga, pagdating sa mga spiritual na bagay, hindi mo kaya yan. Kahit malakas ka, kahit matalino ka, mayaman ka, hindi mo kaya yan. Basta laban ng spiritual. Sino lang makalaban yan? Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi sa inyo, pag ang battle mo, beyond your comprehension, beyond your calculations, beyond your senses, hindi na sa'yo yan. Kay Lord na yan. Amen po ba? Verse 8. They have lived in it and have built in a sanctuary for your name's saying. Di ba Lord, sabi ni Jehoshaphat, di ba itong lupa na ito na aming kinatatayuan? Ito ang lupa na ipinamana mo, binigay mo sa aming mga ninuno at sa iyong bayang Israel. At sila'y nagtayo dito ng isang sanctuary at sila ay para makapanalangin sa iyo, katulad ng ganito. Sabi niya, ganito manalangin ng mga Israelita. Pakinggan po natin ito ha. If calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress and you will hear us and save us. Ang sabi ni Jehoshaphat, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Mga kapatid, there's only one thing that we will do kung tayo ay humaharap sa matinding pagsubok. All we need to do is just pray to our God who can do miracles in our lives. Our God, will you not judge them? Alam niyo po sa verse 11 and 10 and 11, sinabi ni Jehoshaphat, hindi ba itong mga Ammonita, Moabita, Meunites, hindi ba ito yung mga lupain nila na hindi mo pinadaan ang mga Israelita dyan para hindi sila mawasak? Pero bakit ngayon? Ibig sabihin, sinasabi ni Jehoshaphat, hindi ba Lord, in-spare mo yan para hindi na sila magulo, tahimik na sila doon, nakasettle na sila doon, para hindi na sila makagulo doon? Sabi, sinabihan mo mga Israelita, wag na kayong dadaan sa Moab, sa Ammon, wag na kayong dadaan doon, dito na lang kayo. In-spare niya yung lugar na yon. And then sabi sa verse 11 ni Jehoshaphat, pero tignan mo Lord, ngayon, ito ay gaganti nila sa kabutihan mo. Ngayon, lulusubin nila kami at gusto pang angkinin itong lupa na ipinamana mo sa aming mga ninuno. Verse 12, our God, sabi ni Jehoshaphat, our God, will you not judge them? Pwede ba, Panginoon, hatulan mo itong mga taong tong hindi marunong magpasalamat? Ano pala yung mga ungrateful na tao, no? Hindi marunong magpasalamat, ano? Hatulan mo sila. For we have no power to face this vast army that is attacking us. And I like this sentence, this statement. Sabi ni Jehoshaphat, Lord, ang dami nila. Hindi namin sila talaga makakaya. Pero ito, Lord, sinabi ni Jehoshaphat, we don't know what to do, but our eyes are on you. Panginoon, sobrang bigat na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung ano gagawin ko namin sa aming pamilya, sa aming mga pangailangan, sa pang-araw-araw. Lord, hindi namin nakaya.
Pero Lord, isang bagay lang ang aming gagawin. Patuloy kami na lalapit sa iyo at titignan ka namin. Dahil alam namin, ikaw ang Diyos sa makagagawa, higit sa aming iniisip, higit sa aming hinihiling. We don't know what to do, but our eyes on you. Focus on God. Maraming ginagawa ang kaaway sa paligid natin para i-distract tayo, mawala ang focus natin sa Diyos. Kasi once that you focus on God, makikita mo kung paano kumilos ang Diyos. At pag nakita mong kumilos ang Diyos, doon ka lalalim sa pananampalataya mo sa Panginoon. Sige, malakas po na palakpak sa Panginoon yan. Sa verse 15, that's why, when the Lord heard their prayer, meron pong isang propeta doon na napuspos na Espiritu ng Diyos, and then nangusap siya, at ito pinasabi ng Panginoon sa kanya. He said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord said to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, Haring Jehoshaphat, alam ko, hindi nyo kaya labanan yung maraming hukbo na yan. Pero huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil yan ang laban na yan, akin yan, hindi sa'yo yan. Hindi mo kailangan lumaban. Ang sabi niya sa verse 17, tumayo ka lang, at makita mo kung paano ka ililigtas ng Panginoon. Do not be afraid. Again, sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage. Go out, face them tomorrow, and the Lord will be with you. Sino po ang nananalangin na bukas may gagawing himala ang Diyos sa buhay niya? Kaya ni Lord na kahit nakaupo ka lang dyan, may ginagawa na ang Lord sa'yo. Yung mga pinapanalangin mo, kaya nang kumilos ng Diyos ngayon. May hinihipo na siya na tao. May ginagawa na siya. Kahit nakaupo ka lang ngayon, walang imposible sa Panginoon. Sabi niya, tumayo ka lang, manindigan ka lang, maging matapang ka lang. Bukas, haharapin mo sila at makita mo kung ano gagawin ng Lord sa iyo. Verse 18, when Jehoshaphat heard what the Lord said to them, Jehoshaphat bowed down. Lumuhod siya, nagpatira pa sa lupa, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Church, napaka-importante ng worship. When you worship the Lord, it acknowledges God's power in your life. Wala pa man sagot, pero nagsumasamba ka na sa Panginoon. Alam na ni Lord yun. Na sobra ka nagtiwala sa Kanya at ina-accept mo na, Lord, salamat, panalo na ako. Jehoshaphat was a king, pero hindi siya nahiya na lumuhod. Nagpatira pa ang mukha niya, nakasubsob sa lupa. Hari siya, pero di siya nahiya. Kapatid, sino ka para hindi mo kayang gawin yun? Alam mo, pag isang tao, pag isang Kristiyano, close kay Lord, hindi siya nahiya. Umiyak, tumalon, sumayaw, tumawa, kung ano pa man. Kasi pag close ka kay Lord, open ka kay Lord. And the more na mabigat ang pinagdadaanan mo, the more nasasamba ka kay Lord. Kasi kapatid, di ba, pag ikaw close ka sa isang tao, words do not matter. Pag ikaw close ka sa isang tao, di ba, kahit hindi ka magsalita, alam niya na kung ano nararamdaman mo. Minsan, di ba, sa mga mag-asawa, wala na salita, hawakan mo lang ang kamay ng asawa mo. Sabihin mo, nandito lang ako. Sasamahan kita. Pag sa beshi mo, sa best friend mo, akbayan mo lang yan. Friends, ito yung balikat ko. Pwede mong iyakan yan. Di ba? Kahit walang salita yun. Mga nanay, sa ating mga anak, di ba? Paglalapit ang anak mo, yaya po sa iyo, Ma. And I know every time that my son, lalapit siya ng ganyan, yayapusin niya ako. Alam ko kung ano ibig sabihin nun. Masama pakiramdam nun. Ma, maglalambing yan sa akin.
Pag close ka, words do not matter. Kaya kapatid, kung ikaw ay merong dinadalang mabigat ngayon, yung pagluhod mo lang, pagtaas mo lang ng kamay kay Lord, alam na ni Lord yun. Kahit di ka naman magsalita ng kahit ano, umiyak ka lang nga kay Lord, alam na ni Lord yan eh. Amen? They worship the Lord. Verse 19, then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Not just a voice, very loud. When you say very loud, napakalakas na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya makikita nyo, minsan dito sa church, may mga kapatid tayo, kung sumamba sa Diyos, grabe, di ba? Na para bang yayanigin ang paligid na to. Totoo naman eh, di ba? Pag may pinagdadaanan ka, gusto mong makaroon ng panalo, talagang gagawin mo ang lahat eh. Na parang gusto mo talaga na ilabas ni Lord yung mukha niya sa langit, silipin ka, anak, narinig kita. Kaya minsan nilalakasan natin, Lord, I need you, Lord. Please, huwag tayo magpanggap. Kasi pag close ka kay Lord, you are open. Kaya nga John 4:24, God is a spirit, and those who worship the Lord in spirit, sabi doon, kaya ang lahat na sumasamba sa Diyos, those who worship Him, must worship Him in spirit and in truth. Sabi na pagsasamba ka sa Diyos, magpakatotoo ka. Kung nalulungkot ka, kung may mabigat na pakiramdam mo, sabihin mo, sumamba ka sa Kanya. Umiyak ka. Sumigaw ka. Lord, hindi ko kaya to eh. Lord, tulungan mo ko. Huwag kang magpapanggap na lagi kang okay. Napupunta ka dito sa church. Please, kapatid, huwag kang pupunta sa church para ipakita sa tao na relihiyoso ka. Huwag kang pupunta dito sa church dahil may gagawin ka lang. Tutugtog ka lang, kakanta ka lang. Huwag kang pupunta dito sa church dahil doon. Pumunta ka sa church dahil alam mo may ginawa sa iyo si Lord. Or pupunta ka dito sa church para sabihin kay Lord, Lord, nilaban kita ha. Lord, nilaban kita. Ang dami kong kailangan. Ang dami kong, Lord, battle sa buhay. Antok ako, pagod ako, ang dami kong bills sa babayaran. Lord, narito ako. Nilaban kita, Panginoon, and I'm here because I'm ready to accept more victories in my life. Narito ako, Lord, para tumanggap pa ng maraming milagro, maraming tagumpay sa aking buhay. Kaya kapatid, Jehoshaphat, at alam niyo ba kung ano nangyari sa kanila? Sorry po, naputol na. Verse 20, habang sila'y nagwo-worship kay Lord, alam niyo ginawa nila? Narinig ng kanilang mga kaaway yung kanilang malakas na pag-aawitan at sila nag-away-away. Nagpatayan sila. Kaya kinabukasan, nung lumabas sila Jehoshaphat, wala na silang kalaban. Lahat nakatumba na. Isn't it amazing? Kailan nangyari yon? When they were worshiping the Lord. Makita natin ang milagro at himala ng Diyos sa ating buhay at tatanggapin natin ang lahat ng ating hinihiling sa Diyos. Sino po nagnanasa nito? All we need to do is just, katulad ng ginawa ni Jehoshaphat at ng buong Judah, we will worship Him with a loud voice. Come on, church, I challenge everyone to worship the Lord with all our might, with all our strength, with all our soul, and with all our heart. Come on, let us worship the Lord through this song. Hallelujah. And let us declare, walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. The battle is not yours, it's God. Come on, worship Him.
want to see the hands of our youth. Ikaw na nagdi-decide na magkaroon ng magandang future, makatapos ka ng pag-aaral. Sige, sambahin mo na ngayon ang Diyos na kayang gumawa sa buhay mo. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Hallelujah! Let's declare this. Worship Him with a loud voice! With a loud voice! Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. And the congregation says, sa Kanya. Walang imposible. Makakatapos ka ng pag-aaral. Lalago ang negosyo mo. For the last time, walang imposible. Hallelujah. May mga pumunta dito, Panginoon, na sobrang sakit ang kanilang mga puso.
but they chose to worship you. Meron dito na may mga karamdaman, but they chose to worship you. May pumunta dito, Panginoon, may problema sa relasyon, sa asawa o sa anak, but they chose to worship you. May pumunta dito, Lord, maraming bayarin. Marami, Panginoon, kakulangan sa buhay, pero Lord, they chose to worship you. Panginoon, pinipili ka namin at patuloy ka namin pipiliin sa buhay namin. Dahil alam namin, Lord, Ikaw lamang ang makakatulong sa amin. At Ikaw lamang ang may kakayanan na ayusin at baguhin ang aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, lubos kami magtitiwala sa iyo. Katulad ng panalangin ni Haring Jehoshaphat, we don't know what to do, but our eyes are on you. Hindi namin, Lord, aalisin ang aming paningin sa iyo. Nakatulad din sinabi ni Apostol Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang aming lakas, at nasa iyo ang aming pag-asa. Kaya Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, katagpuin mo, Lord, ang bawat isa. Kung paano mo sinabihan ang mga tao sa Juda, huwag kang matakot, huwag kang manghinawa, huwag kang panghinaan ng loob, dahil kasama nyo ang Diyos. Gayon din ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Kapatid, huwag kang manghinawa, huwag kang manlupaypay, huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos! Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong hinatid sa iyong bayan. And I pray, O Lord, na itatakbo to sa aming mga puso. Hindi lamang namin to papakinggan, kundi aming isa sa pamuhay. Na anuman ang dumating na labanan, Lord, alam po namin, kung ito, Lord, ay beyond our senses, beyond our calculations, ito, Lord, ay laban mo at hindi namin laban ito. At Lord, kung meron mang ikaw nakikita na karubihan sa aming puso, kung meron ka nakitang pagmamalaki sa aming puso, baguhin mo kami, Panginoon. Dahil ayaw po namin na maging hadlang ito upang hindi ka makagawa ng lubusan sa aming mga buhay. Because you resist the proud, but you give more grace to the humble. Lord, thank you that you are with us. We thank you, Lord, for every soul that is here. At alam ko, Panginoon, kinatagpo mo na kami. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. And we thank you, Lord, for the favor na bibigay mo sa bawat isa sa amin. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name we pray.